Ang short film na ang The Guardians of the Galaxy Holiday Special ang mapapanood niyong Tagalog recap sa video na ito mga huwan. Ito ay isang sci-fi adventure movie na na-release sa taong 2022 at siguradong ikatutuwa ninyo. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video, mag-relax at mag-enjoy sa ating palabas at simulan na natin. Ang Guardians of the Galaxy ay binili ang planetang Nowhere mula sa The Collector at kasama ang mga lokal ng planeta ay sinimulan itong ayusin ng grupo bilang ang bagong tahanan nila. Dahil naman sa araw na yon ay nalalapit na ang Kapaskuhan sa Earth ay naisipang ikwento ni Kraglin kina Mantis noong bata pa si Peter ay tinuruan siya nitong gumawa ng Christmas tree at magbalot ng mga regalo. Paglapit sa kanila ni Yondu ay pinaliwanag ni Peter sa kanya ang ginagawa nila. Binigyan pa niya siya ng regalo ngunit galit na tinapon ito ni Yondu at sinabing dapat na paghirapan ang mga bagay na nais nila, at ang pagbibigay ng regalo ay nagpapakita ng kalambutan ng puso na maaari nilang ikamatay roon sa kalawakan. Kaya't galit na hinampas at sinipa ni Yondu ang Christmas tree at sinabing ayaw niya sa Pasko. Ayon kay Kraglin na dahil sa nangyaring iyon ay habang buhay na nasira ni Yondu ang Pasko ni Peter. Maya-maya ay lumapit kay Peter si Bizarre McTokolak at sinabing nakaraan ay nakakuha siya at ang bandmates niya ng mga instrumento galing sa Earth. Pinarinig ni na Bizarre sa lalaki ang nagawa nilang kanta tungkol sa Kapaskuhan sa Earth pati na ang mga bagay tungkol kay Santa Claus. Pagkatapos ng performance ng banda ay hindi natuwa sa kanila ang mga lokal ng Nowhere maliban kay Groot na napapatalon pa sa saya at si Peter ay malungkot na inalisan sina Bizarre. Sa sunod na eksena si Rocket habang binibigyan ng tasty treat si Cosmo the Space Dog ay tinuturuan niya siya kung paano kontrolin ang telekinetic ability niya. Si Mantis naman ay nasabi kay Drax na dahil sa tinatago niyang sekreto na kapatid niya sa ama si Peter, sa tingin ng babae ay dapat na pasayahin niya si Peter sa Pasko at bigyan ng napakagandang regalo na hindi nito malilimutan. Pero naisipan ni Drax na iregalo nila kay Peter si Kevin Bacon dahil siya ang pinakahinahangaan nitong tao na ang laging kinukwento sa kanila. Pagkatapos ay agad na bumiyahe sina Mantis papunta sa Earth gamit ang bagong spaceship ng Guardians of the Galaxy na ang Bowie. Nagtungo ang dalawa sa Hollywood, California upang hanapin si Kevin Bacon. Kalaunan ay biglang nagpa-picture sa kanila ang napakaraming mga tao roon dahil pinagkamalan silang mga cosplayer. Pero sa bawat litrato ay binibigyan sila ng pera ng mga ito. Sa kasalukuyan na yun si Kevin ay bumili ng maraming Christmas gifts para sa kanyang pamilya. Pagsapit ng gabi ay pumasok sina Mantis sa isang club at tinanong sa bartender ang lokasyon ni Kevin Bacon ngunit hindi nito alam. Naisipan nilang uminom ng alak roon at makisaya sa mga tao habang tinatanong sa kanila ang address ni Kevin Bacon, hanggang sa nalasing sina Mantis habang nakaupo sa labas ng club pero hindi pa rin nila nalalaman ang lokasyon ni Kevin. Narinig ng may-ari ng shop sa likod ni Mantis ang pag-uusap nila at inalok sila ng isang booklet na naglalaman ng address ni Kevin Bacon. Pero dahil naubusan na sila ng pera ay kinontrol ni Mantis ang isip ng babae upang ibigay nito ang booklet pati ang lahat ng pera niya. Nagmadaling pinuntahan ng dalawa ang bahay ni Kevin at kinausap nila siya mula sa gate ngunit tumanggi itong harapin sila. Kalaunan ay naisipan ni Mantis at Drax na tumalon sa gate upang makapasok. Nakakita sila roon ng mga Christmas decoration na labis na nagustuhan nila kaya't dinala nila ang mga ito. Pagkatapos ay nag-doorbell ang dalawa sa pinto ni Kevin pero mas lalong nainis siya sa pag-trespassing nila. Nang winasak ni Drax ang pinto ay agad na tumakbo si Kevin palayo sa kanila habang tumatawag ng mga pulis. Dahil naman sa pambihirang gilas at lakas ni Mantis at Drax ay hindi magawang makatakas ng lalaki sa kanila. Hanggang sa tumalon siya mula sa pangalawang palapag ng bahay at paghabol ng dalawa sa kanya roon ay napansin ni Drax na naiwanan niya ang elf sa loob. Gayunpaman ay mabilis na hinabol pa rin ni Mantis si Kevin sa kalsada ngunit nakasalubong niya ang mga pulis na tinawagan niya kanina. Nang hindi huminto ang dalawa sa paglapit kay Kevin ay pinagbabaril ng ilang pulis si Drax pero nakikiliti lang siya sa mga bala nila. Pagkatapos ay magaling na inatake ni Mantis ang lahat ng mga kapulisan sa kalsada habang ginagamit ang kanyang abilidad upang patulugin ang mga ito sa pagdampi ng mga kamay niya sa kanila. Si Drax naman ay malakas na tinaob ang isang kotse ng mga pulis pero si Mantis ay agad na humingi ng pasensya sa kanila at iniwan ang candy cane niya sa sasakyan.
Kalaunan ng na-corner ng dalawa si Kevin ay kinontrol ni Mantes ang isip ng lalaki upang sumama sa kanila at kumuha pa sila ng mga Christmas decorations sa kalapit na shop. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na eksena habang nasa biyahe ay nabanggit ni Mantes ang magaling na pagligtas ni Kevin sa isang syudad gamit ang pagsayaw. Subalit pinaliwanag ng lalaki na karakter niya lang yon sa isang pelikula dahil isa siyang aktor. Nang na-realize naman ng dalawa na hindi pala talaga isang bayani si Kevin ay agad na kinontrol uli ni Mantes ang isip niya upang magpanggap na isang tunay na bayani. Maya-maya sa nowhere ay napansin ni Peter na may nagpapatugtog ng malakas na Christmas song sa labas at si Drax ay palihim na pinailaw ang sinet nilang Christmas light sa buong lugar. Si Nebula naman ay nagpaambon ng artipisyal na niebe na labis na kinamangha ng lalaki. Ilang saglit ay nagpailaw si Kraglin ng mas marami pang Christmas lights na mas lalong kinatuwa ni Peter at nagpuntahan roon ang mga lokal ng nowhere pati na ang mga miyembro ng Guardians of the Galaxy. Kalaunan ay tinulak ng binatilyong Groot ang isang malaking box na regalo nila para kay Peter. Ngunit nang nalaman niyang ito pala ay si Kevin Bacon ay sinabihan niya sina Mantes na human trafficking ang ginawa nila. Agad na pinatanggal ng lalaki ang kontrol ni Mantes kay Kevin subalit labis na natakot ito sa kanila at nagmadaling tumakbo palayo. Nang hinabol ni Nebula si Kevin ay sinakay siya ni Kraglin sa kanilang ship upang ibalik sa Earth. Pagkatapos ay nagpasensya si Kraglin sa lalaki at nasabing nagawa lang ni Mantes iyon sa kanya dahil siya ang pinakahinahangaan ni Peter. Sa sobrang paghanga ni Peter ay sa tunay na buhay ay nagawa rin niyang magligtas ng hindi lang ng isang syudad kundi ng buong galaxy sa pagsayaw. Ilang saglit si Kevin ay nagawang tawagan roon ng asawa niya dahil sa high-tech na satellite ni Kraglin sa nowhere. Sinabihan naman niya ang asawa na malilate siya ng bahagya sa pag-uwi dahil tuturuan raw niya ang kanyang mga kaibigan patungkol sa Kapaskuhan. Maya-maya ay nag-perform si Kevin kasama ang buong banda ni Beezer ng isang Christmas song habang nagdadaos ang lahat ng Christmas party. Hindi nagtagal ay nagsimula ng magbigayan ng Christmas gifts ang lahat at si Cosmo ay niregaluhan si Kraglin ng isang Orloni, si Nebula ay niregalo kay Rocket ang vibranium na kamay ni Winter Soldier. Samantala si Peter ay niregaluhan si Groot ng makalumang portable gaming console at si Mantis naman ay nagregalo ng Christmas elf kay Drax. Kalaunan ay niregaluhan ni Groot ang mga kapwa niya Guardians of the Galaxy ng mga wood carvings na labis na kinatuwa nilang lahat. Paglalim ng gabi ay niyakap ni Kevin ang buong grupo at masayang nagpaalam na siya sa kanila. Maya-maya ay tinanong ni Peter si Mantis kung bakit nila nagawang pumunta sa Earth para iregalo sa kanya si Kevin Bacon. Sumagot ang babae na dahil nakwento sa kanila ni Kraglin ang pagsira ni Yondu sa Pasko niya dati, pero pinaliwanag ni Peter na matapos na itapon nila noon sa basurahan ang Christmas tree pati ang mga regalo ay kinuha rito ni Yondu ang Christmas gift niya para sa kanya. Nang binuksan niya ang regalo ay labis na natuwa siya dito. Pagkatapos ay nag-iwan si Yondu ng Christmas gift sa silid ni Peter na ang laman ay ang mga quad blasters. Ilang saglit ay dinisplay ni Yondu sa harap ng ship ang regalo sa kanya ni Peter at habang katabi siya ay masayang nagpatuloy na naglakbay sila sa kalawakan. Si Mantis naman ay inamin ang tunay na dahilan kaya siya gumawa ng espesyal na bagay para kay Peter ay dahil magkapatid sila sa ama. Labis na kinatuwa ito ng lalaki dahil yun na ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. Sa post-credit scene, sina Rocket at Cosmo ay ginawang Christmas tree si Groot ngunit agad na nahulog niya ang mga dekorasyon. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Big shout out kina Lauren Gambao, Randy Malabog, Ray Madrona, kay Jude, Louis John Torres, Gab Cute, JC Enriquez, kay James, Ferdy Diaz, Nico Fornies Vlog, Arnil Manaloto, Darrell Gio Logon, Gideon Lastra, kay Lee Yuen, Master G, Rocky Espirito, Mike It Happen, Christopher Gabriel Damasco, Jeffrey Guerres Garcia, Nathan Franco, at kay Jalil Prince. Maraming salamat po sa solid na suporta at God bless sa inyong lahat. See you on the next one mga Juan.